Galing ako ng palengke at bumili ako ng isang pirasong bangus at pinahati ko na yan sa 6 na piraso. At pinalinis ko na rin para pagdating sa bahay hugasan ko na lang. Magluluto tayo ng sinigang sa bangus sa santol. Sakto at maulan ngayon at masarap humigop ng sabaw lalo na pagka ganitong maulan. Hugasan lang natin ng maigi yung isda hanggang sa luminaw na yung tubig. After natin mahugasan yung isda, nagprepare naman ako ng tubig sa kaserola at nilagay ko naman yung luya. Meron din tayong sibuyas at maglalagay din tayo ng kamatis para masarap yung ating sinigang. Tapos ilagay na rin natin itong santol na 3 piraso nung isang araw ko pa gustong mag-ulam ng sinigang na bangus sa santol. Masarap din kaya ito sa bangus. Pati yung siling panigang inilagay ko na rin para isang kuluan na lang. Timplahan natin ng paminta at ng malasa yung ating sabaw. Haluin lang muna natin at kung nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman para madami makapanood. Takpan lang muna natin at balikan na lang natin yan mamaya kapag okay na. Aside nga pala sa sampalok at kamyas, masarap din yung ganitong luto sa bangus sa santol. Durugin lang natin yung kamatis, nakakatulong kasi yan na lalong lumabas yung lasa niya. Pati yung santol durugin lang natin para lalong lumabas yung asim niya. Kapag okay na, ilagay na natin itong isda. Baka umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Madali lang naman maluto yung bangus kaya isabay na rin natin itong gulay. Lutuin lang natin yung okra hanggang sa maging half cook. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo at sa mga nag-share na rin sa ating video. Takpan uli natin at balikan na lang natin yan mamaya kapag kaluto na yung gulay at isda. Kung mahilig ka sa bangus at hindi mo pa na-try yung ganitong luto, siguradong magugustuhan mo. Lalo na kung meron din kayong mga anak na mahilig sa sinigang, siguradong magugustuhan din nila. Mapapadami ka talaga ng kakainin, maglagay na muna tayo ng betchin. At nang natural yung lasa niya, pwede rin naman kayong gumamit ng magic kung gusto ninyo. Depende na lang sa inyo kung ano yung mas preferred ninyong gamitin. Sa akin kasi betchin para natural yung lasa niya. Patis yung ginamit natin pampalasa para malinamnam yung ating sabaw. At syempre kailangan natin lasahan kung sakto ba yung nailagay nating patis. Tapos ilagay na natin itong kangkong. Madali lang naman kasing maluto to kaya sa huli na natin inilagay. Ilubog-lubog lang natin at i-turn off na natin yung kalan. Maluluto rin naman yan sa init ng sabaw at nakakatulong din yan para hindi madurog naman yung ating gulay. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta sa akin. Yun lang at God bless po sa inyong lahat.